Tatalakay po ako tungkol sa I am chosen. Ako ay pinili. At sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pinili. At sabihin mo naman sa kanya, ako rin pinili. Mga kapatid, dito po ang isang dakilang katotohanan ng pagkakakilanlan sa atin. Tayo po yung mga pinili ng Panginoon. Sapagat ang isang katanungan, sino ka ba? No? Who are you? And who are we? No? At dapat na tayo po ay mailagay sa isang tamang katatayuan kung sino na tayo ngayon. Kasi of course, tayo noon ay alam natin ang mga pinagdaanan natin, yun ay mga nakaraan ng ating buhay. Kung kaya nga po tayo tinawag ng Panginoon para baguhin niya yung ating mga identity. Buhat sa pagiging makasalanan, tayo po'y pinatawag ng Panginoon at pinapagingbanan ng Panginoon. Buhat po sa mag-iisa na sa lugar na sinumpa, tayo po ngayon ay dinala na ng Panginoon sa lugar na pinagpala na ng Panginoon. Kaya dito po tayo lalakad sa kalagayan nito. Dati po, tayo po ay mga rejected. No? We are rejected by God kasi po tayo ay nabubuhay sa kasalanan at mga sarili nating kagustuhan. Pero nung tayo nakakilala kay Lord, we have been accepted into the beloved of God. It is all because of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya po ngayon, ang identity po natin iba na. No? Kapag tayo mga pinili na ng Panginoon, we are chosen by God, kaya yung identity po natin ay iba na. At habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, we come to realize who are we and who we are in the Lord Jesus. Lalo natin naintindihan, naunawaan, ay gano'n na pala ako, hindi na pala ako yung luma. Kasi po tayo, marami po kasi kapag hindi natin naintindihan yung identity natin, Kristiyano na tayo, pero yung buhay natin yung luma pa rin. Dapat, yung bago na ang buhay mo. Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi tinawag ka na natin, Lord, sa isang bagong buhay, dapat lumalakad ka na sa isang panibagong landas ng buhay mo. Hindi pwedeng yung dati. May mga Christians kasi na Kristiyano na sila, pero yung buhay nila yung dati pa rin. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Sapagkat pagka sumayong Panginoon, sabi nga ng aklat ng Corinthians, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things has passed away, behold, all things become new. Ang sabi po ng Bible. Kaya yung mga luma, lumipas na. At ngayon ay nasa bago na tayo. Amen po ba? Kaya ito po ang mga landas na kung saan nalakaran natin kasi pinili tayo ng Panginoon para sa isang bagong buhay. At tulad ng binabanggit ko po sa inyo, hindi ka magsisisi na nandito ka sa bagong buhay. Amen po ba? Ang pagsisisihan natin, nung nandun tayo sa luma at hindi tayo makaalis-alis sa luma. Pero mas masarap dito sa bago. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At ito ang pinakamagandang buhay na mararanasan natin, yung bagong buhay sa Panginoon. At ito naman ang marapat sapagkat ito naman ang talagang may eternal value sa buhay na ito, hindi lang hanggang lupa, kundi hanggang langit. Kaya itong ating mga pag-aaral ay isang pag-aaral na kung saan napakahalaga at napakataas na pag-aaral. Ang mataas na pag-aaral ay hindi yung nasa mga kolehiyo. Ang pinakamataas na pag-aaral ay nasa loob ng church. Ito ang pinakamataas na pag-aaral. Kasi ang maating natin dito ang pinakamataas lahat. Sa lahat, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Amen po ba? Although yung mga pag-aaral sa mga universities and colleges ay nagdadala sa atin sa mas mataas na antas ng ating kalagayan sa lupa, pero hanggang lupa lang. Kapag hindi mo naisama yung pinakamataas sa pag-aaral, which is the study of the Word of God, hindi mo maabot yung pinakamataas sa lahat, which is sa piling ng Diyos sa langit at yung buhay na walang hanggan na hinilala ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, okay po, yung mag-aaral natin, no? Okay po yan. Pero dapat makarating ka sa mas pinakamataas na pag-aaral, ang pag-aaral at ang pagtunghay sa aral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ito ang may pinakamataas na gantimpala at reward at award pagdating ng panahon. Amen po ba? Kasi marami pong tao, they are so much busy with the affairs of this world. Abala-abala po sila dito. Paano gaganda ang buhay nila, paano makakatitulo, paano makakataas ng pag-aaral, paano sasagana, yayaman ng buhay. Maganda naman po lahat yan. Pero, kinakailangan ma-connect mo yan sa isang pinakamataas pa na achievement in life, yon ay makapili mo si Lord forever and ever. Amen po ba?
At yan ang dahilan kung bakit po tayo may church, kung bakit po tayo naririto. Kasi inihahanda po tayo sa araw na iyon, sa langit, sa piling ng Diyos, na makasama po natin ang Panginoon. Amen po ba? At pagdating ng araw na iyon, sulit na po ang lahat. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sulit na ang ating mga pinagpagal, oras, lakas, mga ginastos, sulit na lahat. Kasi narating natin the ultimate, yung pinaka-ultimate, pinaka-highest ay narating natin lahat dahil po sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Magbibigay po ako ng tatlong bagay ngayong araw na ito. Our new position bilang mga pinili ng Diyos, our new purpose, and our new privilege bilang mga pinili ng Panginoon. Amen po ba? Basahin ko po ulit. Itong talatang ito ay napapanggit na ni Pastor Emer, na siya nagtuturo. Medyo dito ako magdedwell sa araw na ito. Amen po ba? 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Sabi rito, Tagalog version of the Bible. Sabi rito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang. No? Sabi roon, chosen generation. Mga saserdote ng hari. Isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Sabi rito, siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkiitan kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang Kanyang awa. Ayun, ganda. Amen po ba? Yung pong sabi po ng banal na kasulatan, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Yung pong sabi po sa aklat, sa English version ng 1 Peter chapter 2, verse 9. Kaya tayo pong lahat ay pinili ng Panginoon. Salamat po sa ito ang pinakamataas na pagkapili. No, pag napili ka ni Mayor na maging kanang kami niya, parang very proud ka. Kasi Mayor, pag kinuha ka ni Governor na maging kanang kamay niya, very proud ka. Kinuha ka ni Gov. Pag kinuha ka ng Presidente bilang kanyang gabinete o maging kanang kamay niya, of course, very proud ka. Pero mga kapatid, ang pumili po sa atin ay iba. Amen po ba? Ang pumili sa atin ay ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating bagong position, mga kapatid, bilang mga tinawag ng Diyos, tayo po ay tinatawag na chosen generation. Isang balibago, isang lahing pinili ng Diyos. Amen po ba? Biro mo sa karami-ramihan ng tao, napili ka ng Panginoon. Amen po ba? Katulad yan ng mga lalaking naghahanap sila ng kanilang mga kasama sa buhay, namimili sila. At ang pinipili nila, of course, sa tingin nila, the best for them to be a partner in life. Kaya pipili sila na inaakala nilang the best that they could have and be a partner sa kanilang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya namimili. Sa marami-rami silang nakitang mga babae o lalaki man, ay pipili sila roon. Ganon din ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay napili ng Panginoon. Pero ang pagkapili sa atin ng Diyos ay sa magitan ng biyaya. Kasi ang totoo, tayo pong lahat, pagka sa pamantayan ng Diyos ay ang Diyos ay hindi siya pumipili ng pinakagwapo, pinakamatikas. Ang pagpili niya sa kanyang biyaya at habag. Kasi meron siyang magandang nilalayon sa buhay mo kung bakit pinili ka ng Panginoon. Ang totoo, nung pinili tayo ng Diyos, wala naman siyang nakikitang maganda sa atin kasi lahat tayo mga makasalanan. Pero meron siyang magandang gustong gawin sa iyo kung bakit kanya pinili. Meron siyang gustong gawin maganda sa buhay mo kung bakit kanya pinili. Pero ang totoo, kumbaga, kasi minsan may mga taong pag pumili, pipiliin ko to kasi mayaman ito. At baka mas maganda to kasi mayaman, marami kong mapapalari ito. Pero si Lord, nung pinili tayo, hindi ganon. Amen po ba? Hindi siya pumili kasi ang totoo,
Ang lahat-lahat naman na kay Lord na. Nasa Kanya na ang lahat. Kaya lamang niya tayo pinili kasi meron siyang magandang bagay na gustong gawin sa buhay mo. Meron siyang gustong baguhin, ayusin, at gustong idagdag sa buhay mo dito sa ibabaw ng lupa kung bakit pinili ka niya. At higit sa lahat, pinili ka niya para maging Kanya. Amen po ba? Pinili ka para ikaw ay maging sa Kanya. Kasi nakita tayo pong lahat ay dating sa Panginoon. Ng ating mga unang mga magulang, tayo po ay for God. Pero tayo po ay inagaw ng kaaway dahil sa kasalanan, tayo po ay napunta po sa kabilang baha, sa kabilang banda, sa kabilang panig. Pero salamat, tayo po ay pinili para dalhin po sa isang panibagong larangan ng buhay. Kaya nga, from darkness to light, sabi po dito, tayo pong lahat ay tinawag, pinili para tutunin sa kadiliman at dalhin sa kaliwanagan ng buhay. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na? Ganyan din po ako dati. Akala ko po ay ayos na yung buhay ko. Akala ko po ay matuwid na ako. Akala ko po ay banal na ako. Pero nung matunghayan ko ang salita ng Diyos, nung ko nakita marami pa palang dapat ayusin sa aking buhay. At ang pagsasaayos ng aking buhay ay hindi po sa aking sariling lakas. Ito po'y sa tulong ng biyaya ng Diyos at lakas ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Marami po sa atin, kung tingnan po talaga natin ang buhay natin, gusto natin magbago noon pa. Kaya lang hindi natin alam paano magbago. Amen po ba? Ganun ako, gusto kong magbago. Pero hindi ako makapagbago-bago. Hanggang sa dumating yung time na kinatagpo ako ni Lord, doon nagsimula. Sapagkat ang pagbabago, laging nagsisimula kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At ako yung papasalamat kay Lord. Yan si Brother Jumer nandito. Nakikwento ko lagi kay White. Ano yan si Brother Jumer? Hindi pa dumadalo rito yan. Pero kung nakikita ko sa Walter yan, lagi akong binabati niya. Dati na kung si Brad Gabo. Kaya minsan di ko naman sila na matandaan. Kasi nga, bihira ako na magkita. Pero kung nakikita niya ako, binabati ako lagi niya ako. Binabati niya ako, basta lagi yan, no? Sabi ko, minsan kami, sino kaya itong nagsalong gano'n? At nagpapasalamat ako sa pagkain, sabi ko, si Brother Juma, kahit na hindi pa dumadalo dito yan, pag nakikita ako niya, binabati ako lagi ka ako niyan. Amen? At nagpapasalamat ako sa Panginoon, nandito na siya. Amen po ba? At pinili siya ng Panginoon. At pinili ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Ulitin mo sa katabi ko, pinili ka ng Diyos. Amen po ba? At kapag pinili sa atin ng Panginoon, isang bagay na dapat po natin ika-proud of, na tayo po ay dapat ay meron tayong sense of na yung hindi naman tayo magmamayabang, kundi isang bagay na pinagmamalaki natin kasi pinili tayo ng Panginoon. Marami po kasi mga pinili ng Diyos pero hindi nila pinili si Lord. Maraming tinatawag si Lord, pinipili ang Panginoon, kaya hindi nila pinili si Lord. Yun ang nakakalungkot. Para pag ang isang babaeng nililigawan mo, pinili mo, ay itong gusto mo pangasawa, niligawan mo, kaya lang hindi ka naman niya pinili. Kaya hindi nagkaroon ng mabungang relasyon at hindi ka nagkaroon ng relasyon. Bakit? Pinili mo siya, kaya lang hindi ka naman niya pinili. Kaya hindi nagkaroon ng relasyon. Sa pagkapili ng Panginoon sa atin, kinakailangan tumugod ka sa Kanya. Amen po ba? Kinakailangan piliin mo rin siya. Amen po ba? Kinakailangan tumugod ka sa Kanya para sa ganun yung relationship mabuo at lumalim yung relationship. Kasi pag hindi nyo pinili ang isa't isa, hindi magkakaroon ng relationship at hindi lalalim yung relationship. Ganun sa buhay. Salamat sapagkat sa atin, tumugod tayo sa pagkapili ni Lord sa ating lahat. Amen po ba? Nang sabi nga ng Bible that even before the foundations of the world, tayo pong lahat pinili na ng Diyos. Amen po ba? Kaya lang, yung iba hindi pa tumutugon sa pagkapili ng Panginoon sa kanila. Kumbaga hindi pa sila nag-yes sa tawag ni Lord sa kanilang buhay. Pero salamat, tayo po ay nakapag-yes na kay Lord. Amen po ba? At dapat mong malaman, you are in a very good standing in the Lord. Ikaw ay nasa isang pinakamagandang kalagayan na hindi mo pagsisisihan habang buhay, na ikaw ay nasa Panginoon. Mga kapatid, ang lagi ko lang sinasabi, lagi kong pakiusap sa inyong lahat, manatili lang po tayo sa Panginoon. Kahit anong mangyari, may problema, o anumang bagay na dumating sa atin, marami mang pagpapala, manatili ka lang kay Lord. Kasi may mga tao na pagka dumating yung problema, minsan tumatalikod na sila kay Lord. Akala ko ba maganda ang buhay pag na kay Lord? Ba't ngayon mukhang ang bibigat ng problema ko? Mga kapatid, magpatuloy ka lang kay Lord. Malalampasan mo yan. Titibay ka, tatatag
empowerment of the Word of God. Amen po ba? Kaya pag may mga problema, minsan talagang walang-wala, patuloy ng kay Lord. Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Isa pa mga kapatid, minsan pag hindi ka nakuha ng kaaway sa mga problema, hahayaan naman niyang sumagana ka. Yung iba, pagdating sa kasaganaan, doon na ihila ng kaaway. Pag sumagana ng buhay, gumanda ng pamilya, nagkaroon ng magandang trabaho, gumanda ng negosyo, naabala na sila roon. Hanggang unti-unti, nawala na sila ng time ng pag-attend, nawala na sila sa Panginoon, hindi na sila nakikinig, iniisip nila, eto na, ito nang inihiling ko kay Lord, answered prayer na, bakit pa ba naman ako magbibigay ng time? Mga kapatid, no. Dapat malaman mo na habang binibless ka, patuloy ka kay Lord dapat. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Na kahit na naman ang naging kalagayan mo na, ikaw ay talagang inangat na ng inangat ni Lord, dumamang ka na ng yumama, sumagana, manatili ka sa Panginoon, magpatuloy ka. Kasi kaya kami nilagay dyan ni Lord, may pinagagawa si Lord sa inyo na maganda. Amen po ba? Kaya kanya pinagpala para ikaw ay maging pagpapala. Yung iba nakakalungkot kung sila ay graduate na, gumanda ng buhay, hindi na, nalayo na sa gawain ng Diyos, wala na silang bahagi sa gawain ng Diyos, nakalimutan na nila, kasi iniisip nila, nakadating na sila sa peak ng kanilang mga buhay. Pero hindi po gano'n ang gusto ng Panginoon. Ika'y pinagpala ni Lord kasi gusto niya ang buhay mo ay lalo pang maging daluyan ang pagpapala sa buhay ng marami. Kaya nga ang akin pong pakiusap at encouragement for every one of us, manatili ka sa Panginoon. Amen po ba? Nung panahon may problema ka, nagpatuloy ka kay Lord. At sa panahon din ay kay wala ng problema o kaya masagana na yung buhay mo, dapat patuloy ka pa rin kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabat ang lahat ng bagay po sa lupa, lahat po temporary. Lahat po temporary. Maging ang iyong success is a temporary one. Ang iyong problema, temporary lang din. Minsan isang araw, wala ka ng problema. Amen po ba? Napagtagumpayan mo na. Amen po ba? Yung maging yung success mo, temporary lang din. Baka minsan isang araw, wala na rin yun. Amen po ba? Pero ang pinakamahalaga, kay Lord, permanent time na. Kasi siya ang ating tagumpay, siya rin ang ating kasaganaan, siya rin ang ating yaman. Pag binasa niyo ang Bible, ang ating pong yaman ay hindi yung pera at salapi. Ang yaman natin si Lord. Kasi pag natin Lord ka, lahat ng bagay po provide sa iyo ni Lord. Amen po man. Marami pong taong mayayaman na wala kay Lord, hindi po sila ganap na mayaman. Kasi malaking kulang sa kanilang buhay na kanilang hinahanap. Na yung hinahanap nila, natagpuan na natin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi natagpuan na natin yung bagay na hindi pa nila natatagpuan. No? At ito, yung pinakamahalaga sa lahat, walang iba kundi si Lord. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, inaari kong kalugihan ng lahat ng bagay upang lalo kong makilala ang Panginoon. Dapat ganun po ang mitiin ng ating mga puso. At higit sa lahat mga kapatid, that's why I encourage you to continue in the Lord. Magpatuloy po kayo. Kasi mga kapatid, mararanasan nyo ang mga magganap ng mga pagpapala ni Lord habang nagpapatuloy po kayo. Habang nananatili po kayo. Mararanasan nyo yung mga inilaan ni Lord, pinangako ng Panginoon, makikita nyo totoo nga po ka lang. Kapag hindi po kayo nagpapatuloy, minsan sabi nyo, parang hindi naman totoo, hindi naman nangyayari. Parang yung mga tinuturo ni Bishop, hindi naman totoo, hindi naman nangyayari sa buhay ko. Pero mga kapatid, totoo po yan sa lahat ng nagpapatuloy at nananatili. Amen po man. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kaya manatili tayo. Amen po man. Kaya yun po isang pinakamahalaga mga kapatid, manatili po tayo. At sa buhay ko po, na nasa 40 years na sa Panginoon, hindi naman po lahat ng panahon po maganda. Meron din mga time, pero nandiyan naman ang Panginoon para tulungan tayo. At higit sa lahat, dapat po natin malaman, yung mga panahon na tayo may mga problema, mga ano lang po yun, mga konting panahon lang yun. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung mga panahon na magaganda, mas marami kaysa dun sa mga panahon ng problema. Data dumadaan lang tayo sa mga problem, ang isang nilalayo ni Lord, tinuturuan talaga tayong magpakumbaba. Kumapit sa Panginoon, magtiwala sa Diyos, at umasa ng lubos sa Panginoon. Kaya po tayo pinadadaan ni Lord sa bagay na yon. Pag natutunan mo na yon, aangat ka na sa next level ng iyong buhay at ng iyong mga pagpapala. Amen po ba? Nandiyan po ba kailangan? Kaya nga po, isang magandang
isang bagay, pinili ka ni Lord. Pinili tayo ng Panginoon at para maging kakaiba tayo sa iba. Sabi nga ng aklat ng Corinthians, pinili niya yung mga mangmang para pahayaan yung mga matatalino. Pinili niya yung mahihina para pahayaan yung mga malalakas. Yung mga nagsasabing sila'y malakas na, sila'y matatalino na, pero ang kalauna-unan, pag sinuri mong salita ng Diyos, hindi pala sila matalino. Mga tuso lang sila. Pero ang tunay na matalino, yung mga taong lumalakad ayon sa panuntunan at ayon sa mga aral at salita ng Panginoon. Ito ang ganap na matalino. Amen po ba? Kasi maaaring marami kang alam sa bundok ibabaw, pero pag mangmang ka sa salita ng Diyos, you are still a fool in the sight of God. Maaaring iba, bilib na bilib sa iyo sa lupa, pero ang pinakamadakila sa lahat, yung ang Panginoon, tuwang-tuwa sa iyo. Kasi nakikita niya, lumalakad ka ayon sa kanyang salita, kaya ang tingin sa iyo ni Lord, matalino ka sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Yung mga matalino sa mundong ibabaw, maganda po yan. Pero pag hindi mo nasamahan ng katalinuhan buhat sa salita ng Panginoon, walang kwenta po ang lahat ng yan. Lagi nating ilalagay ang pinakadakilang bagay na dapat na maging matalino tayo with regards to the Word of God. Regarding po sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos, ginagawa mong panuntunan ng salita ng Diyos, naninigabay sa buhay mo, you are a wise person in the sight of God. Ikaw ay matalino sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, matalino ka talaga. Amen po ba? Alam mo kung bakit matalino ka? No? Kasi ngayong araw na doon, nandito ka. Kasi tama ang decision mo. Napunta ka rito. Kaya that is a wise decision. That's why you are a wise person. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Lahat ng matalino rito, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Amen po ba? Kaya every time pumunta ka rito, you have made the right and the wise decision na ikaw ay narito para makinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayong lahat sa buhay nito, isang dakilang bagay na hindi po natin dapat isa-isang tabi, pinili tayo ni Lord. Amen. At dahil pinili tayo ni Lord, piliin din natin siya. Pinili na tayo, piliin mo siya. Piliin mong unahin siya, piliin mong bigyan siya ng pagpapahalaga sa buhay mo, gawin mo siyang priority ng buhay mo, and tulad ng lagi kong sinasabi, you will never regret it. Hindi mo yan pagsisisihan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung ikaw ay mayroong paglilingkod kay Lord, pagbutihin mo na. Habang pinagbubuti mo, lalo kang gumuhusay, lalo kang gumagaling, lalo kang umaangat, lalong nabibless ng maraming tao sa iyo. Kasi pinagbubuti mo. Amen po ba? Tayong lahat na pinili ni Lord, pagbutihin na natin mga kapatid. Amen po ba? Na talaga natin, every Sunday I will be in the house of God. Na pag Sunday, walang makakahadlang sa akin. Kung meron man akong labahan, maglalaba ako pag Sabado. Kung hindi ko nalabahan, after the service ako maglalaba. Ganun lang po yun. Amen po ba? Kung meron man akong ka-appointment sa araw ng linggo, sasabihin ko, hindi ako pwede ng linggo ng umaga, Sabado tayo magkita. Kung hindi siya pwede sa Sabado, linggo, after the service, magkikita tayo. Amen po ba? Just make the Lord a priority of your life. Amen po ba? At kung meron mang yumaya sa iyo sa outing, yumaya sa iyo sa birthday, yumaya sa iyo sa swimming, then sabihin mo, after the service, pupunta ako dyan at makikisa ko sa inyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Huwag mong hayaan yung time mo kay Lord ay hatapin ng iba. Kasi alam niyo, pag kayo po'y na-absent sa gawain ng Diyos, kalauna, nawawalan na po kayo ng ganang dumalo sa gawain ng Diyos. At isa pang ginagawa ng kaaway, minsan, ang tagal mong hindi nakadalo, pag dadalo ka na, parang nahihiya ka na. Ay, nakakahiya na, tagal ko ng absent. Yan ang isang gawa ng kaaway. Nabigyan po tayo na parang bagang mahiya tayo. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Pero mga kapatid, minsan nami-miss natin, pero balik lang kagad. At hanggang maaari, huwag kang mag-miss ng Sunday service. Tuloy-tuloy lang mga kapatid. At kung meron kang ma-miss, balik ka kagad. Next Sunday, dalo ka kagad. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Nakikinig pa po ba kayo lahat? Naalala ko kasi nung ako'y bagong Kristiyano, nagkaroon din ako ng time na hindi ako nakadalo sa gawain ng Diyos. Na minsan, naging 2, naging 3 yata, parang gano'n. Nahiya na akong dumalo.
Tapos meron ako isang kasama sa trabaho na hindi Christian. Kinantsawan niya ako. Uy, Roman, sabi ka nito. Kasi tawagan namin sa trabaho, apelido, tawagan namin ito. Uy, Roman, di ba born again ka? Ba't parang hindi ka na sumasamba ngayon? Ay, nung nakantsawan niya ako, nagkaroon ako ng lakas na loob, na bumalik at dumalo na ulit. Sabi ko, tingnan mo nga naman, maski yung unbeliever, ginagamit ni Lord sa akin. Amen po ba? Yeah. Hindi Kristiyano yun, pero kinantsawan ako. Yung kantsaw niya na yun, ang naging dahilan, dumalo na ako nung the following week. Sabi, kung hindi nga ako kinantsawan, baka nagtuloy-tuloy ako hindi dumalo. Salamat, may nangangantsaw. Amen po ba? Nakinig po ba kayo na kung isang titignan natin, ginagamit ni Lord para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, itong pagkapili sa atin ni Lord, namang piliin na tayo, piliin natin siya. At yung pagkapili ni Lord sa atin, huwag po natin ipagpapalit sa iba. Are you listening? Are you listening? Kasi sa Bible, meron isang tao na hindi ginalagdan ni Lord, ipinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay. Ang pagiging panganay ay katulad ng pagiging Kristiyano. Kasi si Lord po ang firstborn, ang panganay. At tayo po lahat na pinili ng Panginoon. Kasama po sa mga firstborn. Excuse me. Tayo po lahat ay kasama sa mga firstborn. Na tayo po lahat ay pinili ng Panginoon. Huwag mong hayaan na yung pagkakapili mo kay Lord ay maipagpalit mo sa iba. Ang gumawa niyan ay walang iba kundi si Esau. Pag binasa niyo po kasi yung account ni Esau, pinagpalit niya yung kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain. Pinagpalit niya kay Jacob. Kaya sabi ni Jacob, baka nung dumating si Esau sa bahay nila, gutom na gutom siya, sabi niya sa kanyang kapatid, si Jacob, bigyan mo ako ng makakain. Sabi niya, bigay ko sa itong pagkain ko, kaya lang, bigay ko sa akin yung pagkapanganay mo. Sabi niya, kung mamamatay rin lang ako, buti pa, sige, sa'yo na. Basta pakanin mo ko. At pinakain siya, sabi niya, sa'yo na ang pagkapanganay. Hindi niya alam yung kanyang birthright na panganay ay maraming kaakibat na mga pagpapala at benepisyo ng pagiging panganay. Ibinigay niya sa kanyang kapatid at hindi na namalayan na yung binigay niya niyaon ay naging dahilan na dumating yung panahon, yung kanyang kapatid ay naging angat sa kanya kasi hindi niya namalayan, ipinagpalit niya pala yun yung oras na yun. Ganun din po tayo mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Huwag niyo sasabihin, sana hindi na ako naging Kristiyano. Mga kapatid, don't ever say that. Sapagkat yung pagiging Kristiyano mo ang pinakamahalagang aspeto at pinakamahalagang desisyong nagampanan mo sa buhay mo. At hindi mo dapat ipagpalit at hindi mo dapat sabihin yung negatibo with regards to your Christian life, yung Kristiyano mong buhay, sapagkat yun na yung pinakamahalaga sa lahat. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan iba nagbibiro pero hindi nila alam, pagdating ng isang araw, yung biro nila na yun ay nagkaroon ng kagana at katotohanan kasi nakapagsalita sila na yung kanilang pagiging Kristiyano ay kanilang ipinagpalit at pinawalan ng kabuluhan. Hindi po natin dapat pawalang kabuluhan ang ating pagka-Kristiyano. Amen po ba? Na kahit anong mangyari, Christian pa rin ako. Anak ng Diyos, pinili ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At anuman ang mga dadaanan mo sa buhay nito, kasama mo si Lord. At si Lord, pagtatagumpayin ka kasi anak ka ni Lord. Amen po ba? Kakampi mo si Lord. At kung meron kang mga struggle in life, sasamahan ka ni Lord hanggang malampasan mo, hanggang mapagtagumpayan mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At tiyak po sa buhay na ito, yung pangako ni Lord, nabibigyan po tayo ng kasaganang buhay. Gaganapin ng Panginoon sa iyo habang nabubuhay ka sa ibabaw ng lupa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Gaganapin ng Panginoon yan, manatili ka lang. At manatili ka sa Kanya, manatili kang naniniwala, manatili ka sa tahanan ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At magaganap sa iyo sapagkat pinili ka ng Diyos. Pinili para maging isang bayan, isang lahi na kung saan maranasan mo ang mga pagpapala at benepisyo bilang anak ng Diyos. At tayong lahat bilang mga anak ng Diyos. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Tayo po ay chosen generation, kaya gusto ni Lord, yung tayo po bilang pinili, ay gusto niya pati yung saling lahi natin, mga kapatid. Kaya hindi lang sa'yo, maayon sa'yo nagsimula, itong
pagtanggap mo kay Lord at pagkakilala mo sa Panginoon, pero hindi mo tapat sa'yo. Gusto niya yung buong pamilya mo. Gusto niya yung mga anak mo ay maging kasama mo sa mga pinili. Sapagkat kung pinili ka ni Lord, kasama sila sa pinili ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya inagsimula lang sa iyo, pero dadalo yan hanggang sa iyong buong pamilya. Kaya ako po yung papasalamat sa mga pamilya po natin, na yung mga pamilya po natin nasa Panginoon. Doon sa mga wala pa, hindi pa kumpleto, huwag kayong mawala ng pag-asa. Continue praying, continue making ways. No? At gagawa si Lord para sa pamilya nyo kasi hindi niya gusto na ikaw lang. Gusto niya kasama mo yung mga mahal sa buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Ganun din mga kapatid, tayo pong lahat, yung ating new position sa Panginoon, tayo po ay mga royal priesthood. Alam niyo po pag sinabing royal, mga royal family, yan po yung mga pinakamataas na pamilya, pinakamayayamang pamilya, yan po yung mga sinasabing royal family. Sa Inglaterra, sa England, ay may mga royal family sila. Kaya nga meron sila, nandun sila Queen Elizabeth, nandun sila Prince Charles, yung tatay nila na si King George VI, na asawa ni Queen Elizabeth. Ngayon po may Queen Elizabeth II na. At lahat po nung saling lahi nila na yon, hanggang sa kaupo-upuhan, sila po lahat ay part of the royal family. Sila pong pinakamataas na pamilya, silang pinakaginagalang, silang pinakamayaman sa lugar na yon kasi sila po ang tinatawag na royal family. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Tayo po bilang mga hinirang ng Panginoon, tayo po ay royal priesthood. Sapagkat ang priesthood po natin ay nakakonekta sa hari ng mga hari na walang iba kundi si Jesus. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Ang Israel po, sila po ay nasa Levitical priesthood. Kasi ang kanilang priesthood is connected to the priesthood of Levi. Do sa 12 tribes of Israel, do sa 12 anak ni Jacob, do sa 12 anak ni Jacob, meron nung isa si Levi. Tapos si Levi, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Si Levi po, yung lahing yun, ang binigyan ng karapatan na maglingkod sa temple. Sila, nasa kanilang priesthood. Kaya yung mga Israel, kaya yung mga Israelita, ang kanilang priesthood ay Levitical priesthood through Levi, sa magitan ni Levi sa Tagalog. At doon nagsimula yung kanilang priesthood na yon. At sila po, yan po yung mga Israelita. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. At sa 12 lipi ni Jacob, ang tanging walang pamana, yung Levita, hindi po sila pinamanahan. Lahat pinamanahan ng mga lupain, naghati-hati ng mga lupain. Yung Levita, walang mana. Wala silang mana. Ang sabi ng Panginoon, itong mga Levitang ito, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Hindi sila pinamanahan ni Lord kasi ayaw ni Lord na maabala sila sa pagbubungkal ng mga lupa, sa pagtatanim, at sa iba't ibang mga bagay. Ang gusto ni Lord, itong mga Levites, ang asikasuhin nila yung paglilingkod sa templo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya hindi sila binigyan ng mana ni Lord. Ayaw ni Lord na magtrabaho sila. Ang tatrabahuin nila yung temple. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero ang sabi ang utos doon sa 11 tribes, lahat na nakikinig magsabi ng amen, lahat ng mga tithes nyo, ibibigay nyo kay Levi. Kaya lahat ng 10% ninyo, ibibigay nyo kay Levi. Kaya yung bawat tribe na yun, pag kumikita sila, lahat ng 10% nila kay Levi. Sabi ni Lord kay Levi, ang yaman ninyo, ako. Basta asikasuhin niya ang templo ko, yung paglilingkod sa gawain ng Diyos, asikasuhin ninyo, ako magpapala sa inyo. Kaya yung mga 11 tribes, silang lahat, nakikinig ko ba kayong lahat? Silang lahat ay nutusang magta-tithes kay Levi. Kaya pag kumita sila ng 10,000, yung 1,000 kay Levi. Kaya meron silang 9,000. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi 90% ko natira sa kanila. Sa kalaon-launan, dahil doon sa
Dahil doon sa 11 tribe na yon. Yung 11 tribe na yon, pag kumita sila ng tig sa 10,000, yung tig 1,000 nila, bibigay nila kay Levi. Silang lahat ay may iwanan ng tig na 9,000. At si Levi naman, dahil naglilingkod kay Lord, meron siyang 11,000. Nakikinig ko ba kayo lahat? Nakikinig ko ba kayo lahat? Kasi gusto ni Lord bless yung mga naglilingkod sa templo. Kasi ang daluyan ng pagpapala ng Israel ay nasa templo. Pag magandang nangyayari sa loob ng tahanan ng Diyos, pag magandang pagsamba, pag maganda ang pagkilos ng Diyos sa buong templo at sa kanilang mga pagpupuri, pagsamba, si Lord nagpapadala ng maraming pagpapala sa kanilang lahat. Pero kapag nakakalimutan nila yung templo, walang sumasamba, walang nananalangin, dumadating yung mga salot, tagtuyot, taghirap sa kanila, lalo silang nawawalan. Kasi nagsisimula sa templo. Kaya pinagbubuti nila sa loob ng templo. Kasi doon nagbubugat at nagbubuhat ang mga pagpapalang tatanggapin nilang lahat. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At si Levi ay pinutusan ng Panginoon. At pagka sinasabi kong priest, lahat na nakikinig magsabi ng amin. Ang priest po, siya yung nag-aandog ng mga alay ng tao, yung mga alay ng tao, iaandog din sa Panginoon. Maging yung mga karaingan ng tao, sila ang pinararating nila sa priest, at yung priest ang naghahatid sa harap ng Diyos at dinudulog niya sa harap ng Panginoon. Yun yung priest. Yung nag-mediate sa tao, ito yung priest, siya ang mediator para sa Diyos. Yun po yung tinatawag na priest. Pag tinignan niyo po ang Bible, sa Bagong Tipan, sa Lumang Tipan po kasi nangangasiwa ng templo, ng church, mga priest. Pero pag tinignan niyo po ang Bagong Tipan, wala na pong priest sa templo. Wala na pong priest na leader sa templo. Kaya pag tinignan niyo, ang ibinigay na niyo sa church, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Walang priest. Kasi hindi na ginawang leader yung priest sa Bagong Tipan. Kasi lahat ng mananampalataya, puro priest na. Nakikinig po ba kayong lahat? Sa Old Testament, mayroong mga priest at sila yung nangangasiwa sa templo, sila yung leader sa loob ng church, yung mga priest. Sila yung mga saserdote, pag binasa niyo yung Bible, saserdote, priest po yun. Silang nangangasiwa at sila ang leader ng church sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, wala na pong priest na leader. Ang leader na at nangangasiwa sa church ay pastor na, hindi na priest. Hanapin niyo po sa New Testament, wala. Kasi lahat tayo po, puro priest na tayong lahat. At ang mamumuna na sa church ay yung pastor na at kasama ng apostle, prophet, evangelist, pastor, preachers. Sila po. At ang pangunahing mga nasiwa, yung pastor sa loob ng church. Pero wala na kayong nakikitang priest na siyang namumuna. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung nakikita niyong church na meron pa po silang mga priest, yun po ay Old Testament. Hindi pa sila pumasok sa bago. Nandun pa sila sa luma. At ang priesthood ay para sa Israel. Harili, nakikinig mo ba kayo na? At ang isang magandang bagay sa pagiging royal priesthood, pag sinabi natin royal, ay isang mataas na lahi, isang, sabi ko nga sa inyo, yung mga royal family, yan yung highest family, richest family, very influential family, kasi royal. Kasi ibig sabihin niya, nasa isang very high standing ang kanilang kalagayan. Tayo po, bilang mga royal priesthood, nasa mataas po tayong kalagayan. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Ganun nga, naalala ko nung ako po ay hindi pa nagpapastor, ay nung malaman din ng Kristiyano na ako, may mga taong nag-ano sa akin, mag-anak ko, ipag-pray mo naman kami. Kasi bakit? Iba na yung nakikita nila sa atin. Kahit tayo po ay hindi super yaman, pero kakaiba yung nakikita nila sa atin. Na tayo po ay nakakonekta sa Panginoon, tayo po ay merong line sa Panginoon. Nakakadulog tayo sa Diyos. Kaya nga yung mga kamag-anak nating unbelievers, pag meron sila mga problema, tayo hinahanap, humihingi ng panalangin sa atin. Bakit? Kasi meron silang nakitang kakaiba sa atin, and we are being placed into the higher level ng ating buhay, hindi na lamang bilang mga tao, hindi na lamang bilang mga Pilipino,
hindi na lang basta Kristiyano, kundi royal priesthood. Isang mataas na kalagayan na mga mananampalataya na nakadudulog sa trono ng biyaya ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya po tayo tinawag ang ating bagong katayuan. Tayo po ay tinawag bilang royal priesthood kasi connected po tayo sa King of Kings and Lord of Lords. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Kanina po, tinignan ko po sa Google yung royal family ng England. At tinignan ko po yung kanila meron silang royal family tree. Pati yung mga apo nila nakakonekta na po sa kanila. Kahit na sila yung apo pa lamang, pero kasama na sila dun sa royal lineage na yon ng royal family ng England kasi apo po sila at kaapo-apuhan, pero nandun na po sila sapagkat next in rank sila kasi kasama sila sa royal family. Tayo pong lahat, ang atin po ay royal priesthood. Tayo pong lahat, mayroong isang mataas na pagkatawag. Tayo pong lahat ay mga tagapamagitan ng mga tao sa Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat ng ating mga pamilya sa harapan ng Panginoon? At tayo pong lahat ay meron pong ganyang katatayuan sa harap ng Diyos ng ating pong mga panalangin ay meron pong kasagutan kasi tayo pong lahat ay binigyan ng karapatan to be able to come into the throne of the grace of our Abba Father sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Yung naniniwala doon magsabi ng Amen. At ito po ang isang bagay na dapat po natin kilalanin. Hindi na po tayo basta-basta, kasama po tayo sa royal priesthood. Amen po ba? Tayo po'y namamagitan sa mga tao sa Diyos. Kaya nga tayo lagi natin in-encourage, let us pray for our community, let us pray for our nation, let us pray for our future. Kasi tayo pong lahat, priesthood po tayo. Yung mga problema ng bayan, dinudulog natin kay Lord. Tayo po, hindi lang pastor ang magdudulog. Bawat isa po sa atin, idudulog natin. Pag meron tayo nakikitang problema ng lipunan, problema ng bansa, problema na nangyayari sa buong mundo, tayo pong lahat, dinudulog natin yung mga problema sa harap ng Diyos at namamagitan po tayo sa harap ng Panginoon. At yan po ay isa sa mga pribilehiyo po natin bilang mga anak ng Diyos that we can come at the throne of the grace of God. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya pag nakita po natin yung mga narinig po natin yung mga balita, may mga ganitong nangyayari mga digmaan, then idudulog natin kay Lord. Lord, dinideklara namin magkaroon ng kapayapaan. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag narinig natin may mga mangyaring kalamidad, tayo po lahat ay nandun para dumulog kay Lord. Para sa ganun yung mga kalamidad na yun ay hindi mangyari at malampasan po tayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya yan po ay mga pribilehiya natin at tayo po ay tinawag sa kalagayan yan bilang mga priest ng Panginoon. Tayo pong lahat ay mga priest ng Diyos. Amen po ba? Kaya pag nakikita nyo sa Old Testament, yung mga saserdote, yung mga priest sa English, sa Tagalog, ang salin po kasi saserdote. Ngayon po sa Bagong Tipan, tayo po yun. Tayo po yun. Tayo po ay binigyan ni Lord ng obligation and responsibility to be priests. Na yung mga nangyayari po sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating bansa, sa mundo na nangyayari. Tayo po ay mga priest para mag-mediate sa bagay na yan at ipanalangin sa Diyos ang kalagayan ng lahat ng yan sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa panalangin ng kanyang bayan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat ang pagkilos ng Diyos sa mundo is through the prayers of His people. At wag po natin pahintulutan na ang kaaway ang siyang kumilos, dapat tayo ang kumikilos. Sa magitan ng pagkilos natin sa nagkakaisang panalangin, meron pong magandang mangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating bansa, at sa buong mundo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya minsan may mga nangyayari mga bagay-bagay, kasi alam niyo yung mga mumunting bagay na nangyayari hindi maganda, in the long run, naapektuhan po tayong lahat. Naapektuhan po tayo. Maaaring isang simpleng bagay na nangyari, pero maapektuhan tayo. Para bagang nagkasunog sa kabilang kanto. Walang pumansin. Baka yung sunog na yan, nangyari, lumapit na sa atin dito, pati tayo nasunugan. Bakit? Kasi walang umaaksyon. Ibig kong sabihin, kapag meron tayong mga naririnig na problema, mga kalagayan sa lipunan, mga hindi magagandang mga balita, tayo po'y narito para dumulog sa Diyos, para idulog ang mga bagay na yan at isaayos ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang panalangin po natin, of course, sa ating sarili at sa ating pamilya, pero hindi lang hanggang doon.
ilabas po natin ang ating mga panalangin. Sama po natin ang community, sama po natin ang ating butihing mayor, sama po natin ang ating lalawigan, at pagkasama po natin ang buong bansa, sama natin ang kalagayan ng buong mundo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Di ba, nung nagsimulang mag-erupt yung Ukraine at saka Russia war, di ba, kahit malayo-malayo sa atin, pero naapektuhan tayo. Dahil nagkaroon ng destabilization sa mga presyo ng gasolina, langis, nagkaroon hanggang dumating yung time, pati tayo apektado na dahil nagmamahal yung mga langis, pati tayo nagmahal na tuloy, nung nagmahal yung mga gasolina, pati mga bili, nagmahal na, pero layo-layo, nandun. Yung nangyaring digmaan, pero affected tayo. Kaya nga, kinakailangan tayo bilang kabahagi ng Royal Priesthood, mag-offer tayo kay Lord ng prayers with regards to that situation para isaayos ng Panginoon, maging mapayapa, at sa ganun, tumanda ating pamumuhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Yan po isang kadahilanan. Bilang mga pinili ng Diyos, isa sa mga posisyon po natin is pagiging Royal Priesthood. Bakit? Kasi nakakadulog tayo roon sa ating Diyos na masalangit through our Lord and Savior Jesus Christ. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan, pagka po hingi ka ng pabor kay Mayor o kaya hingi ka ng pabor kay Governor, kinakailangan mas maganda kung meron kang taong malapit kay Governor na malalapitan mo. Kasi mas mabilis makarating sa kanya. Are you listening? Nakikinig pa po ba kayong lahat? No, maaari naman pwede kang pumunta sa doon kay Governor, doon sa Governor's Office. Pero iba pa rin yung meron kang taong malapit sa kanya na malalapitan mo. Tayo po ay mga taong inilapit ng Diyos sa Kanya through Jesus Christ. Kaya sa ating bawat pagdulog sa Panginoon, si Lord, siya po ang ating greatest intercessor na pinararating naman niya sa ating Ama. Ang lahat ng ating mga karangalan. Bakit? Tayo po kasi kasama na natin si Lord. Si Lord ay suma sa atin at tayo sa Panginoon. Kaya po pagdulog natin sa Kanya, siya naman ang nagdudulog sa Ama ng ating mga panalangin. Kasi tayo po ay connected to the King of Kings. Walang iba kundi si Jesus. At ang ating pong pagdulog ay pagdulog bilang mga priests, bilang mga saserdote, bilang mga pare. At tayo pong lahat ay royal priesthood na nagdudulog sa Ama sa pangalan ni Jesus. At si Jesus pong ating greatest intercessor to the Father. Lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yun po yung sinasabing priesthood. Kung bakit may priesthood. At pag sinabi pong priesthood in the New Testament, tayo po lahat mga priest. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, priest ka na rin. At sabihin mo sa kanya, ay hindi po kayo lahat? Sabihin mo sa kanya, pare ka na rin. Amen po ba? Amen po ba? Ayun po, totoo. Totoo po yan sa banal na kasulatan. Na tayo po lahat, na sumampalataya, tayo po lahat ay mga priests. Amen po ba? At higit sa lahat, hindi lang tayo priest. Pag tinignan niyo po yung Bible, tayo po lahat ay mga santo at santa. Parang walang naniniwala. Amen po ba? Tayo po lahat ay mga santo at santa na. Amen po ba? At dahil yan pong sinasabi ng Bible, na kaya nga si Paul, nung sumusulat siya sa mga Ephesians, Philippians, to the saints. Nung sumulat siya sa mga taga-Roma, to the saints in Rome, to the saints in Ephesus, mga ganun ang sulat niya. Ang tinutukan niya lahat ng sumasampalataya. Kaya lahat ng sumasampalataya rito, mga santo at santa tayong lahat. Yung naniniwala, magsabi na amin. Sabi mo sa katabi mo, santa ka na. Yung mga lalaki, santo na yan. Amen po ba? Kaya lang, ang problema kasi, bakit? Kala ko ba yung saint na tayo? Bakit ganun yung minsan, ganun pa yung mga buhay natin? Kasi po tayo, nakikinig po ba kayong lahat? Kasi po tayo, nasanay tayo sa lumang buhay. Na yung lumang buhay minsan nababalikan natin, yun ang ginagamit natin. Pero dapat na malaman mo dahil ngayon, na ikay pinatawad na, pinawalang sala, you are washed, cleansed, sanctified, and justified by the blood of Jesus, kinakailangan baguhin mo yung landas ng buhay mo. Makiayon ka
doon sa naging pagkapili ni Lord at pagkatawag at pagkapili ni Lord sa buhay mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen. Hindi pwedeng sa luma, dito ka sa bago. Lahat ng masaya magsabi ng amen. Dapat tayo kung lahat ay bahagi po tayo ng royal priesthood ng Panginoon. Tayo kasi lahat ay mga priest, tayo lahat ay mga tagapamagitan, tagapanalangin, at bawat dalangin po natin may kabulungan. Kasi mga anak po tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Huwag mo akalain yung panalangin lang ng pastor at bishop ang pinakamabisa. No. Ang panalangin mo ay napakabisa. Ang panalangin mo ay napakabisa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Maaaring panalangin po namin kayo. Minsan nag-bringi kayo ng prayer para sa inyong mga magulang. Maganda po yan. We can pray for you. Pero nakikita ko lagi, ang pinaka-best prayer will come from you. Galing po sa iyo. Are you listening? Amen. Of course, we can pray for you. Pero ang best prayer pa rin, lalo na pagpara sa pamilya, ay yung panalangin galing doon sa loob ng pamilya. Lalo na yung mga panalangin ng tatay, yung mga panalangin ng nanay, napakabisa po yan para po sa pamilya. Amen po ba? Amen po ba? Of course, maganda rin yung that we are praying for one another, pero lagi, minsan nababanggit ko yun sa mga humingi sa akin ng panalangin. Opo, nandito ako para manalangin. Pero wala nang pinakamabisang panalangin, kundi yung galing po sa inyo. Kasi yung panalangin galing sa inyo, kasama ang buong puso at kaluluwa ninyo para itulog yung panalangin. Nakikinig ko po ba kayong lahat? Kaya tayo pong lahat bilang mga priests ng Panginoon, mamagitan po tayo, manalangin po tayo. At yung mga panalangin po natin, hindi nawawala ng kabuluhan mga kapatid. Makikita po natin ang kaganapan ng mga panalangin ito kasi tayo pong lahat ay binigyan po ng magandang posisyon bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Panginoon. Kapag tayo po'y dumulog sa Diyos, Ama, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, mayroon po tayong matatanggap. Kaya pag binasa niyo John chapter 16, verse 23 and 24, anong sabi ng Panginoon? Ano mang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakaloob niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggap kayo at malulubos ang inyong kagalakan. Minsan, nakakalimutan ng iba na humingi sa Ama sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi ni Lord, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi. Humingi kayo sa Ama sa pangalan ko, sabi ng Panginoon. Tatanggap kayo at malulubos ang inyong kagalakan. Amen po ba? Amen. Lahat ng masaya magsabi ng Amen at isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Pangatlo na kalagayan po natin ng ating posisyon, yung sinasabi po doon, we are a holy nation. Mga kapatid, tayo po lahat bilang mga mananampalataya, mga pinili ng Diyos, tumulong po at mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay nasa holy nation. Hindi na po sa unholy. Holy nation na po yung pinabibilangan natin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At tayo po bilang nandito po sa isang banal at pinagpalang bansa na kung saan tayo po inilagay na ng Panginoon, ito po ay, kaya marinig po nyo ngayon, yung mga turo tungkol sa kingdom. Yan po ay tumutukoy din sa nation na tinatayo ng Panginoon. Ngayon po, ay sabi nga ni White, ang dami lang nagtuturo ngayon tungkol sa kingdom. Ayos po, wala pong problema. Bakit? Tayo po lahat kasi na sumampalataya kay Jesus, nasa kingdom po tayo. Naniniwala magsabi ng amen. Pag sumampalataya na kay Jesus, kaya pag nakakarinig po kayo ng mga teachings about the kingdom of God, tayo po lahat na sumampalataya kay Jesus, siya po yung hari ng mga hari at siya ang king of the kingdom. Nung sumampalataya ka sa Kanya, dinala ka niya inside the kingdom. Amen po ma. Kapag may magtuturo na tayong sumampalataya kay Jesus, kinakailangan mong pumasok sa kingdom. No! Hindi ka na kinakailangan pumasok. Si Lord ang nagpasok sa iyo. Kasi kahit anong pilit mong pumasok doon, hindi ka makakapasok. Maliban si Lord ang magpasok sa iyo. Are you listening? Nakikinig mo ba kayong lahat? Isa may mga nagtuturo, sabi, kinakailangan igawin mo ito para makapasok ka sa kingdom. Dapat gawin mo ito para makapasok ka sa kingdom. Kung hindi mo ginawa, hindi ka makakapasok sa kingdom. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok sa kingdom. Malimang ipasok ka ni Lord. Kasi ang pasis mo sa kingdom, yung hari ng mga hari dapat kinilala mo at tinanggap mo.
Pag tinanggap mo, pinasok ka niya sa kingdom. Hindi ka makakapasok doon through your own self. Hindi po. Si Lord ang nagpasok sa iyo. Nakikinig po ba kayong lahat? At pag nasa kingdom ka na, lahat ng mga rules and guidelines sa kingdom, nakaral mo. Kailangan mong manalangin, kailangan mong mag-aaral ng salita ng Diyos, kinakailangan mong magbigay, kinakailangan mong magpatawad, kinakailangan mong magmahal, lalakaran mo na lang yun. Kasi nasa loob ka ng kingdom, kasi yun ang mga pamantayan ng kingdom. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi yung iba mali, ay kinakailangan magpatawad ka para pumasok ka sa kingdom. No? Yung iba kasi mali, akala nila, ay magpatawad ka muna para makapasok ka sa kingdom. Mali po. Mali po yun. Mamamali po tayo, hindi po tama. Dinala ka na, nasa kingdom ka na. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya yung sinasabi ng kingdom, holy nation, isa lang po yan. At tayo pong lahat, bilang mga anak ng Diyos, kasama po tayo sa holy nation. Kasama po tayo sa kingdom ng Panginoon. Lahat ng naniniwala, magsabi ng amin. At dahil nandito po tayo sa holy nation, ang lakad po natin is lakad ng holiness. Lakad ng kabanalan. Ngayon sa paglakad po natin sa kabanalan, hindi lahat ng panahon, hindi po pa po tayo perfecto. Katulad na isang batang naglalakad, isang batang nagsimulang naglakad, hindi pa po perfecto yan. May time madadapa-dapa yan. Pero habang tumatagal yan, bibihira ng madapa yan. Kasi nagmamature na. Pero talagang sa pasimula, talagang nadadapa ka pa, natutubisa, namamali. Pero bangon lang. Bakit? Kasi nasa holy nation ka. Lalakad ka lang ayon sa panuntunan ng pinaglagyan sa iyo ng Panginoon. Are you listening? Lahat ng nakikinig, magsabi ng amin. Babasahin ko lang dito sa Tagalog yung sinabi rito na isang bansang nakatalaga sa Diyos ayon. Sa Tagalog version, yung Holy Nation, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay committed sa Panginoon. Nung dinala niya tayo sa bansang ito, sa lugar na ito, sa kahariang ito, kinakailangan yung mga panuntunan ng kaharian at ng bansang ito, dapat takaran mo. Are you listening? Are you listening? Pag ikaw ay nasa bansang Pilipinas, you need to abide by the laws of the Republic of the Philippines. Pag ikaw ay nasa ibang bansa, you need to abide by the laws of that nation, o country, o yung bansang yan. Kasi may mga pagkakaiba-iba. Pero kinakailangan dahil nandun ka, umayon ka sa buhay at uri ng pamumuhay sa lugar na yun. Kaya tayo po, dinala po tayo ni Lord sa Holy Nation. Dinala tayo sa isang bansang nakatalaga sa Panginoon. Ibig sabihin, nakatalaga ka kay Lord. Yung buhay mo nakatalaga sa Panginoon. Yung oras mo nakatalaga sa Kanya. Lahat ng bagay sa buhay mo ay inilagak mo sa Panginoon. Bakit? It is true that na ikaw ay magkakaroon ng peace, magkakaroon ng joy, magkakaroon ng prosperity, magkakaroon ng good health, at magkakaroon ka ng promotion, magkakaroon ka ng success. Bakit? Kasi umayon ka sa lakad dito sa kinalolooban mong holy nation, bansang nakatalaga sa Panginoon. Mga kapatid, mahihirapan po tayo na maranasan po natin yung pagganapan ng mga pangako ng Diyos kung dito po sa kinalalagyan natin na holy nation ay hindi po tayo nakikiayon sa pamantayan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Halimbawa, nandito ka sa bansang Pilipinas, hindi ka sumusunod sa mga traffic rules, tiyak, madalas kang mahuhuli. Madalas kang magpe-penalty. Bakit? Hindi ka nakikiayon sa bansang Pilipinas Kaya madalas, may penalty ka, hindi mo tuloy maranasan yung mga benepisyo. Bakit? Hindi ka nakikiisa, hindi ka lumalakad ayon sa panuntunan. Ganun din po tayo. Sa Holy Nation, na kung saan nilagay tayo ni Lord, ang mga guidelines and principles po ng pamumuhay dito sa Holy Nation na pinaglagyan sa atin ni Lord ay ang Word of God. Ito pong aral na tinatalakay natin, mga tinuturo po sa atin every Sunday, mga nababasa natin sa salita ng Diyos, yan po ay mga guidelines natin to work at to walk para po tayo lumakad ng maayos, matuwid, may katalinuhan sa buhay na ito. At yan po natin masasalubong at makikita yung manifestation ng mga pinapanalangin at hinihiling natin sa Panginoon at manifestation ng mga promises ni Lord sa buhay natin.
Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi minsan may mga tao na gusto nilang gumanda ang buhay nila sa bansang Pilipinas, pero kung ang mga business nila, mga monkey business, maaaring kumita sila magkaminsan. Pero darating yung time, mabubuwag sila kasi hindi sila umaayon sa patakaran ng bansang Pilipinas. Pagka ikaw ay umayon sa mga rules, guidelines, laws, and principles of our nation, pag ikaw ay isang businessman, uunlad ka at magiging matagal ang yung business sa ating bansa. Pero pag ang business mo, monkey business, maraming mga katiwalian, maraming mga kamalian, maaaring sa simula umunlad ka. Pero later on, pag napisto ka na, makikita mo, mabawasak na yan. Bakit? Hindi ka kasi nakiayon. Tayo pong lahat, dapat makiayon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yamang tinawag po tayo ng Panginoon into a holy nation, gusto niya lumakad tayo sa holiness. Kaya nga po tayong lahat pinatawad ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ni Lord. Bakit? Sapagkat parang lahat ng luma natin, iwan na natin. At lumakad na tayo sa isang bagong landas ng buhay. Sa magitan ng aral at tuntunin ng salita ng Diyos. Dito po tayo mapapabuti. Dito gaganda buhay natin. Dito tayo papayapa. Dito tayo magkakaroon ng kagalakan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya ito pong mga salitang ito ng Diyos ay mga nagdapat mag-govern sa ating mga buhay. Dapat siyang mamuna sa ating mga buhay at gagabayan po na tayo sa mga tagumpay sa buhay na ito. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po tayo nilagay ni Lord sa holy nation kasi dito natin mararanasan ang mga pagpapalang nilalaan niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. But we need to walk in the ways of God. At paano yung ways ng Panginoon, mga kaparaanan ng Diyos, ito po ay inilalahad sa magitan ng salita ng Diyos. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Kapag kayong salita ng Diyos, ina-apply mo sa buhay mo, ibig sabihin, you are walking wisely sa buhay na ito. Nakumuhay kang may katalinuhan at mararanasan mo yung mga pangako ng Panginoon sa buhay na ito. Lahat na makikinig magsabi ng amin. Kaya po tayo, ang bagong katayuan po natin, we are in the holy nation. Ito po ang posisyon natin at ito po ang pinakamagandang kalagayan. Huwag mo nang panginayangan yung nakaraan kasi walang maganda sa nakaraan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Huwag mo nang panginayangan. Huwag natin panginayangan yung nakaraan kasi pangit ang buhay natin sa nakaraan. Nandito tayo sa pinakamagandang buhay. Dito tayo huhubog ni Lord. Dito tayo ginaguide ng Panginoon. Dito natin mararanasan ang fulfillment of our dreams. Pag lumihis ka, kapatid, I tell you, nahirapan ka na. Masasaktan ka. Nahirapan ka. Bibigat ang buhay mo. Gusto nga ni Lord, gumaan ang buhay mo, gumanda ang buhay mo. Kaya lang dapat na mamuhay ka ayon sa panuntunan ng isang holy nation. Yung mga luma sa isang tabi na natin. Yung mga hindi marapat, iwan na natin. Amen po ba? Kaya sa holy nation, lalakad tayo sa katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Magmamahal tayo, magpapatawad tayo. Makikinig po ba kayong lahat? Magpapakumbaba tayo. Amen po ba? Amen po ba? Yan po mga lakad po natin. Maglilingkod po tayo. Kasi ang sabi ng Bible, para maging great ka, you need to be a servant. Pag ikaw ay gusto mong umangat, maglingkod ka. Pag gusto mong i-promote ka ni Lord, magpakumbaba ka. Pag gusto mong kumanin, magtanim ka. Pag gusto mong magmahal, gusto mong mahalin ka, magmahal ka. Nakikinig po ba kayo lahat? Yan po mga turo po ng kingdom at ng nation, ng holy nation. At habang nilalakaran mo yan, paganda ng paganda. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya huwag na tayo sa luma, mga kapatid. Huwag na tayo sa luma. Minsan nakatak tayo ng kaaway sa lumang buhay, graduate na tayo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabihin mo sa katabi mo, graduate na ako sa luma. Amen. Bago naman. Amen po ba? Nakakaano naman, puro luma sa damit ka. Pag puro luma sinusuot mo, gusto mo, bago naman. Amen po ba? Mas maganda kasi pag bago. At sa lahat, yung sa Panginoon, bago. Amen po ba? At pupunta po ako dito sa panghuli. At hindi ko matatalaka yung kasunod dito sa panghuli. Yung pang-apat mga kapatid, na posisyon natin, una, tayo po ay chosen generation, royal priesthood, holy nation. Yung pang-apat, peculiar people.
Ano yung peculiar people? Sabi, a prized possession of God. Ang ibig sabihin, yung isang pag-aari ng Diyos na pinakamamahal ng Panginoon. Isang valuable possession of God. Ikaw ay importante kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, importante ka kay Lord. Amen po ba? Tayo pong lahat ay mga extraordinary, valued people of God. Pag-aari ng Diyos, sinelyuhan ng Espiritu Santo, tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya hindi po tayo basta-basta. Hindi tayo naging Kristiyano na ganun-ganun lang mga kapatid. May ibinayad po sa atin, kaya naging Kristiyano po tayo. At ang nagbayad ay si Jesus Christ. Namatay siya sa krus, nag-alin ng kanyang banal na dugo para patawarin po ang lahat ng ating mga kasalanan. At sa ganon tayo pong lahat, mapabilang sa pamilya ng Diyos. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ang kaligtasan po natin libre, pero hindi porke libre, mumurahin. Naligtas po tayo libre, wala tayong ginawa, pero hindi nagbayad kasi para sa atin. Ang nagbayad si Jesus Christ, anong binayad ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa atin. And that is the most precious price that was paid for all our sins. Para sa ganon, tayo pong lahat ay maligtas. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Oo, libre mga kapatid, pero may nagbayad. Yung nagbayad, grabe po ang kanyang ginawa para lang maligtas tayo. Kung kaya nga po tayo, sabi po ng Bible, peculiar people. Sabi po, prized possession of God. Napakahalagang pag-aari tayo ng Diyos, ari-arian ng Diyos. Bakit? Kasi napakalaki ng ibinayad po sa atin. At napakahalaga ng ibinayad po sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At tayo po mga sumasampalataya kay Lord, napaka-valuable mo sa harap ng Diyos. Sabi nga ng Bible, that the Lord is mindful of you. Si Lord, lagi kang inaalala, iniisip. Ano man ang kalagayan mo, iniisip ka ni Lord. Pag-isip mo, iniisip ka ng Panginoon. Maaaring iniisip mo siya, pero bago mo pa siya isipin, iniisip ka na niya. Inaalala ka na niya. Gusto niya sa bawat araw, ikaw ay magtagumpay. Gusto niya yung bawat araw mo maging mabunga, maging maganda, maging matagumpay. Gusto niya ang buhay mo umangat ng umangat. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga, ang susi lang mga kapatid, you need to remain in Him. You need to abide in Him. You need to be with Him. Kinakailangan nandun ka sa Kanya. Are you listening? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan nakakagawa tayo ng mga mali-mali sa buhay natin. Inaakala natin galit na sa atin si Lord. Inaakala natin ayaw na sa atin ni Lord. Hindi po mga kapatid. You are still valuable in the eyes of God. Kahit na anong mangyari, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen po ba? At nung minahal ka ni Lord, hindi na po nagbago yun. Hindi na po nagbago. Are you listening? Are you listening? Paano po, Bishop? Marami po akong mali kay Lord. Marami po akong mali-mali. Hindi na yata ako mahal ni Lord. Mahal ka ni Lord. Mahal ka. Amen po ba? Huwag mo hayaan yung mga mali-mali mo maglayo sa iyo kay Lord. Lalo kang yumakap sa Kanya. Sapagat si Lord, yung value mo sa harap ng Diyos, hindi nagbabago. Valuable ka pa rin. Prized possession. Mahal na mahal ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga nabasa niyo po ba yung isang may nag-post, yung $100 bill? Yung $100 bill, nilukot-lukot niya. Sabi niya, kita niyo ba to? Magkano to? $100 bill. Ginawa, nilukot-lukot yung $100 bill. Inagsak sa lupa, pinapaktapakan, dinumidlingan. Tapos kinuha niya. Sabi niya, kahit yung $1 bill, nagkalukot-lukot, pinapaktapakan. Pero sa kalaun-launan, $100 bill pa rin siya. Hindi nagbabago. $100 pa rin siya. Nakikinig po ba kayo lahat? Bisan tayo pa may mga mali-mali, pero valuable ka pa rin. Hindi tayo sa God. Kasi hindi nababawasan ang halaga mo sa harap ng Diyos. Nung minahal ka na niya ng 100%. Hindi na niya binabawas-bawasan ka. Mahal ka ng Panginoon. Mahalaga ka kay Lord. Amen po ba? Kasi tayo pong lahat ay mga taong pinili ng Panginoon. Maaaring hindi pa po tayo perfect. Inuhubog pa tayo, pinilinis pa tayo ng Panginoon. Pero isang mahalagang bagay, mahal ka ng Panginoon. Amen po ba?
At dahil mahal ka niya, meron siyang gagawing maganda sa'yo. Hindi ka mananatiling ganyan. Hindi ka mananatiling ganyan. Maaaring sa ngayon, may mga pinagdadaanan sa buhay mo, pero hindi ka mananatiling ganyan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi ko nga po sa inyo, nanggaling ako sa pamilyang walang-wala, galing sa broken family. Walang wala. Pero, habang lumalaan, kaya nga tayo po from nothing to something. Kasi lahat ng wala sa atin, unti-unti tayo pinupunan ng Panginoon. Hanggang pagdating ng time, makikita natin yung value natin, yung true worth natin. Tayo kasi, maaring walang-wala ka, maaring wala kang kwenta, walang-wala ka talaga. Pero si Lord ang nakikita na niya, you are something in the eyes of God. Meron siyang nakikitang maganda sa iyo. Meron siyang nakikitang magandang future para sa iyo. At yun ang tingin ni Lord sa iyo. Maaring sa ngayon, you are on the journey towards the days of the something great that God has prepared for your life. Pero si Lord, nakita na niya yung dulo. You will be something. Meron magandang mangyayari. Great things, may magandang mangyayari sa buhay mo. Kaya, ang lagi ko lang sinasabi, manatili ka lang sa Kanya, magpatuloy ka lang. Oo, hindi ka perfecto, may mga mali-mali ka. Maring marami ka pang problema, pero sige lang, tuloy lang. Sapagkat sa kalaunan, mga kapatid, yung nakikita ni Lord that you will be something. Meron magandang mangyayari sa buhay mo. Dahil ikaw yung nasa Kanya, magaganap habang nagpapatuloy ka sa Kanya. At sa araw na yan, nakikita mo, ibang-iba ka na at hindi ka nakatulad ng dati. Amen po ba? Ito ay dahil sa Panginoon. Dahil pinili ka niya, at kung pinili ka niya, you are special, you are extraordinary, you are different, you are a peculiar people, you are a prized possession, a valuable person in the eyes of God. At dahil doon, mga kapatid, God will make a way for you. Tutulungan ka niya, gagabayan ka niya. Basta manatili ka lang sa kanya, kapatid. Amen po ba? At minsan isang araw makikita mong layo-layo na ng narating mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sige po, pwede po nangangalang kayo. Yung piling ko po ang buhay ko, napakalayo na naman ang gahay sa pinagdala ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Dumating rin ako sa time na minsan meron pa ba mangyayari? Parang wala namang nangyayari. Parang puro ganito. Meron bang magandang nangyayari pa? Mga kapatid, meron po. Meron po. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung nakita niyo po yung aking pinagmulan, dumating din ako sa mga panahon ganun. Walang-wala talaga. Hirap na hirap, lubog na lubog sa utang. Nakikinig po ba kayong lahat? Ang service ko po noon, bisikleta. Ang bisikleta ko, hindi ko mabila ng preno. Ang preno noon, halagang 20 pesos. Wala po akong 20 pesos. Sinig, nandiyan po ba kayong lahat? Pero sige lang, tuloy lang mga kapatid. At nakikita mo, pagdating ng time, ang layo na pala. Ang layo na pala ng pinagdala ni Lord sa buhay natin lahat. Amen po ba? Kaya maski mga kapatid natin, makikita po natin, iba na ito yung buhay nila. Hindi na sila nasa mga barong-barong, mga bahay nila, naglakihan na rin. Mga anak nila, nag-abroad na rin. Amen po ba? At ikaw rin kapatid, ikaw rin. Amen po ba? Makakatapos ka, makakarating ka, may gandang mangyayari mga kapatid. Manatili ka lang. Amen po ba? Sapagkat pinili ka ng Panginoon para sa isang panibagong kalagayan ng buhay mo. At doon sa panibagong kalagayan niyan, tinitingnan ka ni Lord, isang prized possession, isang taong napakahalaga sa harap ng Panginoon. At masaya siya pag nakikita ka niyang nandyan. Amen po ba? Masaya siya pag nakikita niyang gumaganda ang buhay mo, nagtatagumpay ka. Pag masaya siya pag nakikita niyang sumasagana ka. Amen po ba? At masaya-masaya siya pag lagi niyang nakikita, nandun ka sa tabi niya at hindi ka lumalayo sa kanya. Amen po ba? Pwede bang palampakan natin malakas ang ating Panginoon? Amen, at amen, at amen. Mabalik kahit mula tayo bukat pamigit ang tingin na namin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Sino ba kami, Panginoon? Doon kami tinawag ninyo. Wala naman po kaming kwenta. Wala kaming may pagmamalaki sa inyong harapan para kaming mga basahang marami na kinuha po ninyo, Panginoon. Nilinis, sinugasan, inayos, pinatawad, pinawalang sala. At ngayon, Panginoon, nandito kami sa aming panibagong kalagayan. Itong lahat ay dahil sa kabutihan ng Diyos na sa karami-ramihan ng tao kami pinili ng Panginoon. Pinili para sa isang chosen generation, para sa royal priesthood, sa holy nation, para maging valuable people in the sight of God.
na pag-aari po ninyo. Salamat po, Panginoon. Sa araw dito, we may come to realize na napakabuti ng Diyos sa aming buhay. Sapagkat tinawag kami para pabutihin, pagandahin ang buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, manatili kami magpatuloy. At higit sa lahat, malakaran po namin, Panginoon, ang mga guidelines po ninyo sa aming buhay sa magitan ng aming mga pananampalataya. Gagabayan nyo kami sa samahan, tutulungan, at ang buhay po namin will never be the same again. Kasi, Panginoon, sinasamahan nyo kami, pinapangunahan po kami bilang mga pinili ng Diyos. Magtatagumpay po kami from nothing to something, from curse to blessing, from darkness to light, from being rejected, now we are accepted in the beloved of God. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po yung mga mag-aasawa rito, pagpapalain ng patuloy ng kanilang mga buhay. Yung mga kabataan na rito, makakatapos ang pag-aaral. Yung mga magulang, Panginoon, makikita nilang katuparan ng kanilang mga pangarap. Maging mga kasagutan ng kanilang mga dalangin. Yun ang nasakit karamdaman. Salamat po sa kagalina. Salamat din po, Panginoon, sa bukas na kalangitan na hindi kami kukulangin ng mga mabuting bahagi, Panginoon. Yung mga dumadaan, Panginoon, sa mga struggles, problems, challenges, and tests of life. Salamat po, Panginoon, hindi sila nag-iisa. Magtatagumpay sila. Kasi kasama po nila kayo, Panginoon. At hindi nyo sila bibitawan. Hanggang din po sila nakakapagtagumpay sa mga bagay na ito. Buksan ang kalangitan. Punuin po mga lupot ng pitaka, banyaman, bank accounts. Dalangin ko po, Panginoon, magkaroon ng mga gandang negosyo, mga kapatiran namin. Magkakaroon ng magagandang trabaho, mga highest position, Panginoon, ay gawad nyo. Yung mga kabataan namin, matapos sila ang kanilang mga pag-aaral. At habang kahit sila nakatapos na nagtatrabaho na, dalangin ko po sila'y mananatili po sa inyo at sa paglilingkod sa inyo. Yung mga bata sa aming iglesia, dinadalangin namin, Panginoon, na sila po'y manatili sa tahanan ng Panginoon. Sa kanilang pagiging bata at hanggang sa kanilang kabataan, hanggang sa sila'y